Intelligence Fund. Ito ho mismo ay lumabas doon po sa 2026 budget ng ating pamahalaan na nakasaad po sa gastusin ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ang binabanggit ko po ay mismong galing kay Congressman Leandro Lebiste na inilabas niya kung saan po napupunta yung tinatawag na MOOE. Yun yung MOOE kasi yan po yung gastusin, budget ng Kongreso, maintenance and operating expenses para ho kayo ay magkaroon ng background sa 2026 budget, mayroon pong nakasaad na kabuuang total appropriation para sa House of Representatives na ang nakalagay po dito ay confidential, intelligence, extraordinary and miscellaneous. Ang kabuuan po nito ay 1,438,000,000 and 89,000 pesos. Okay. Batay po dito, ang bawat isang mambabatas ay mayroong 4.5 million na intelligence and confidential fund. Para lamang po meron kayong kaalaman din. Ito ho ay bahagi ng House of Representatives 2026 budget na may total amount para po doon sa confidential funds po na iyon na 1.4 billion pesos. Okay. Samantala, bukod po sa mga congressman na mayroon pong tinatawag na Confidential and Intelligence Fund, dito po naman sa nakuha nating impormasyon, ang atin pong presidente ay mayroon ding 4.5 billion pesos na Confidential and Intel Fund for 2026. At dito, dahil dito po sa mga lumalabas na mga impormasyong ito, ay marami rin ang nananawagan na ating mga nakakausap na teka muna, bakit naman wala yatang nakakaisip na mag-imbestiga sa mga dating confidential funds na ng mga nakalipas na taon ng Pangulo at ng Kongreso. Pero bago natin ito ituloy, kausapin na natin si retired Major General Romeo Pocis. Exclusive interview po natin ito sapagkat siya po'y inaresto kanina, pinusasan at nakapagpiyansa at ngayon ay pansamantalang nakalalaya dahil doon sa kasong inciting to sedition and rebellion. General, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon, Sir Henry. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa inyo. Salamat po sa inyong pagpapaunlak. Kayo po ba ay nakapagpiyansa na at kumusta po kayo ngayon? Kayo po ba'y malaya na? Opo, pansamantalang nakalaya na po dahil nagpiyansa kanina. Buti naman at umabot doon sa office hours. Opo. Bago magsarado ang korte. At medyo nagpapahinga po at bumiyahe kami galing ang gabi at wala pang tulog. Opo. Marami ang nagulat. Bakit ho ba kayo ay inaresto? Ano ang talagang kasong pinagbuhatan ng inyong warrant of arrest? Nag-file yung PNP CIDG ng inciting sedition and rebellion sa akin. So, yung inciting to rebellion ay hindi naman prosper. Ang in-approve lang ng judge ay inciting to sedition. Tapos dito sa inciting to sedition na case na ito,
initial kaagad ako ng arrest warrant. Opo. Although meron kaming counter affidavit, meron kaming motion for reconsideration, hindi naman yon kinonsider ng judge. So meron kaagad warrant of arrest. Kaya kanina, pagdating ko galing abroad sa airport, ako'y niresto ng PNP. Opo. Itutuwid ko lang yung binanggit ko kanina. So ang kaso nyo lamang na isinampa sa inyo na pinagbatayan ng warrant of arrest ay inciting to sedition. Walang rebellion. Opo. Hindi na Okay. consider yung rebellion dahil naman. Oho. Hindi daw, Saan daw ho sa inyong tingin ang galing o batay sa legal na kanilang batayang sinabi sa inyo? Saan ang galing? Bakit kayo sinabihan at kinasuhan ng inciting to sedition? At ano ba yung inciting to sedition? ang inciting to sedition ay yung para bang nanghihikayat na mga tao, mamamayan, na yun nga, pabagsakin ng gobyerno, gano'n, o kaya yun nga, gumawa ng yun nga, political na bagay. Opo. Na hindi naman namin ginagawa dahil ang ginagawa lang naman namin, aming grupo, ay magprotesta, magpahayag ng mga damdamin dito sa mga matinding corruption na itong nangyari sa ating bayan. At gusto nating mapanagot itong mga nagnakaw, mga bilyon-bilyon sa kaban ng bayan. Mm-hmm. Ang akin hong nababasa at nadidinig ay kayo ay nanghihikayat umano ng mga kasundaluhan at kapulisan na bumaligtad na laban sa gobyernong Marcos. Yung United People's Initiative talaga ay ito nga advocacy namin to, itong korupsyon na nangyayari na ito. Opo. Okay. Noong nag-rally kami noong November, nakasabay yung kasama namin yung rally ng Iglesia ni Cristo diyan sa Luneta. Kami ay nasa People Power Monument. So habang nagra-rally kami, sabay, ay ito nga yung speech ni Senator Amy. Diba? Na sinasabi niya na tawag dito, ang kanyang kapatid, si Presidente Bongbong, ay drug addict pala talaga. Mula pa ng bata. So, yung sentimiento ng mga taong nung habang pinapakinggan yung speech na yun, of course, hindi mo na maiwasan yung mga sentimiento na hindi pala karapat-dapat ng presidente. Ganito. Drug addict pala. Bangat pala. So, ganon. So, may move doon na mag-resign ang presidente. Ang pinapanawagan namin nung panahon na yun. Pero sa inyo bang pagkaalala, kayo, kasi kayo ang personal na kinasuhan, meron ba kayong naalala sa anumang inyong talumpati o interview na may binanggit kayo na kayong mga pulis at militar bumaligtad na kayo at mag-aklas na kayo o iwanan na ninyo ang Pangulong Bongbong Marcos? Yung gano'n, no. Pero itong kaso ko ngayon ay hindi kasama yon. Ang kaso ko lang ngayon ay yung sa mga post ko daw sa Facebook na dinidestabilize yung gobyerno. Opo. Yung gano'n. Okay? Walang binabanggit doon na gano'n. So sa mga post nyo lang sila bumatay na kayo'y nanghihikayat, kaya sedition. Opo. Walang sinabi na kayo ay personal na nanawagan o personal wala pong ganon. Opo. Pero sa mga post ninyo, meron ba kayong sinabi na bumaligtad na ang AFP at PNP? Sa mga post, wala. Sa Facebook post. Nabanggit ko lamang yon na hindi naman bumaligtad, kundi withdraw the support. Noong panahon yon na yung si Senator Amy nga ay habang kami nag-rally, tumigil kami sa pag-rally. Tapos yung mga tao, yun na sinisigaw. Mag-resign, mag-withdraw ng support ang EAP, parang ganun na. Dahil sa bukso ng damdamin nung gabi na yun. Opo. Maliban doon, wala nang pag-uulit pa. Hindi nyo na naulit yung mga ganung panawagan.
Hindi na. Nung gabi lang na yun, talagang yung Ah, ah. gusto ng damdamin ng lahat ng mga nagsasalita, lahat ng mga nasa audience ay talagang matinding-matindi. Dahil doon, pinapanood Ah, ah. namin live eh. Marami kayong nagsabi ng ganon. Marami, oo. Okay. You made that public, yung ganong panawagan, that time, that particular occasion. Opo. Oo. Okay. General. Yung nagsalita noon na particularly sa yung mag-withdraw support, pinanindigan ko po yun. Ayan, pinaninindigan ninyo. Good to hear that coming from you. General, marami ho ang nagsasabi ngayon na teka muna, bakit ang ikinulong, ang gustong ikulong at pinusasan at inaresto ay ang isang General Romeo Pocis na nagpapahayag lamang ng damdamin din ng nakararaming mga Pilipino, pero yung mga talagang nagnakaw sa flood control at involved sa korupsyon ay nakalalaya at parang hindi man lamang naman ang pag-uusapan. Ang kanilang kaso na sa ngayon, parang nagkakalimutan na. Ay, yun na nga ang hindi kapanipaniwala, hindi tama na nangyayari ano. Mm-mm. Sabi ng mga nagpapahayag lamang ng damdamin dahil sa galit dito sa mga matinding korupsyon ng hindi lamang milyon kundi mga bilyon, trilyon pa nga. Mm-mm. At mapanagot itong mga nagnakaw, itong mga opisyalis, itong mga politiko na binoto natin, pinagkatiwalaan para serbisyuhan tayo, pero sa halip tayo pa yung nilapastangan, pinagtaksilan, tayo pa yung ginawa ng ganon. Business, ngayon, tulad niyan, ako yung kinasuhan, instead na yung dapat yung mga nakaw na yun, dapat sinabi ng Pangulo na dapat may makukulong, may papanagot bago magpasko, pero wala naman. Nag-New Year na uli, wala rin. Opo. So, parang mali talaga. Bakit kami yung kinakasuhan at ikinukulong o dinidetain? Opo. Hindi yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon na yan. At kayo po ay isang high-ranking retired general, major general kayo, mataas ang inyong katungkulan, matagal kayong naglingkod sa bayan, itinaya ang inyong buhay, ano kaya ho ang mangyayari ngayon? Ito kaya sa tingin po ninyo ay magmimitya o magpapaalam ng damdamin ng inyong mga taong nagmamahal sa inyo at mga sumusuporta? Yun na nga. Ito naman ay, tayo mga Pilipino, kung sa mga ginagawa sa atin ngayon, nangyayari ngayon sa ating bayan ay hindi ka nagagalit, ay hindi ka karapat-dapat na Pilipino. Parang ganun. Kasi mananahimik na lang ba tayo habang nilalapastangan, habang sinisira, niyurakan yung ating bayan at pinagtataksilan. Ganon. So, yung mga taong bayan, ay alam naman natin, damang-daman natin, doon sa mga rallies, hindi lang sila maka-attend doon ganyan dahil, of course, marami dyan ay sa hirap ng buhay, hindi rin maka-alis ng mga mag-join dahil nga, siyempre, kailangan po una-muna yung kanilang hanap buhay dahil sa hirap nga ng buhay. Pero ramdam natin, mga Pilipino, yung talagang putat galit nila. Ito naman yung ini-express namin, pinapahayag namin sa grupo sa United People's Initiative. Bakit ho bang isang General Romeo Pocis sa napakaraming hanay ng mga retired general ay sabihin na natin na maalab ang puso at damdamin sa pagtuligsa sa mga nakikita at naoobserbahan sa gobyerno, lalo na ang katiwalian, samantalang kung tutuusin ay pwede na kayong magretiro ng matahimik at to spend your life, a quality life sa mga bagay na hindi na ho kayo maaabala, mai-stress at magkakaroon po ng sakit ng ulo. Tama po yan, tama yan, na-retirado nga ako nag-servisyo na ako sa bayan natin ng matagal, bilang isang sundalo. Pero
maski retirado ko, ang paniniwala ko, ako pa rin sundalo, no? Dahil nung nasa serbisyo ko, yung mga ganyang katiwalian, hindi ko yan pinapalagpas nung ako ay commander ng mga units ng mga pinagsilbihan ko. Pinakasuhan ko yung mga taong gumagawa ng ganyan. Maski mga opisyal, di ba? Ganun. Pinapanagot natin sila. Hindi pwede yung mga kalokohan na ganyan. Pero ngayon, retired na, pero nafe-feel ko pa rin na gano'n. So, hindi ko maatim na ganito na lang ba tayo, mga Pilipino? Yung mga leaders natin, tayo pumili, binoto natin sila, pinagkatiwalaan. Tapos, imbes na servisyon tayo, sila pa yung magtataksin, magawa lang yan sa atin. Sa akin, hindi po pwede yung ganun eh. Kaya dapat mapanagot talaga sila. Yun lamang yung aking ganyan. Pero paano ho kaya ito? Kasi kung nagawa daw ho ito sa inyo, marami na ngayon ang nakakausap natin nagkakaroon na ho ng pangamba na teka, kung nagawa nila yan sa malaking tao kagaya ng isang retiradong general, ay baka lalong kaya nilang gawin sa mga ordinaryong mamamayan na sisigaw na mag-resign na ang Pangulo, batikusin ang gobyernong ito. May chilling effect, ika nga po ito. Tama yun, ito nga, yung ginawa nga sa akin na kaso, yan, pag-detain na ganyan, ay actually harassment naman ito eh. Yung naniniwala kami na yung mga kaso na pinatong sa akin ay mapapanalunan namin, So, itong mga panggigipit, yung mga pananakot, hindi lamang actually yan sa akin. Parang gustong patunayan ng gobyerno na ganito mangyayari sa inyo pag kaya kayo ng protesta o nagpahayag ng mga ganyang sentimiento. Ang target talaga niyan, yung mga taong mamamayan din, yung mga pulis din, o yung mga military din, o yung mga teacher, ganun. At saka yung ordinaryong mamamayan. Huwag na kayong magprotesta. Parang ganun. Wini-weaponize ng gobyerno yung ganyan. Mga kasong ganyan para hindi na magprotesta o hindi na magayat ng damdamin yung mga taong bayan. And lastly, tayo titigil dyan dahil alam naman natin nasa tama tayo. Okay, so ito hong nangyari sa inyo ay hindi po ito magiging hadlang para kayo ay magpatuloy sa inyong pong ipinaglalaban? Hindi po, tuloy-tuloy po kami dahil paningin namin, wala naman kami pinapilot na batas. Ayaw namin naman na bumagsak ang gobyerno natin. Nagpapahayag lang kami ng damdamin na mapanagot at mabigyan ng ustisya yung mga taong nangamatay o ng mga sakuna dyan sa dapat naayos na flood control project. Yung pala wala namang ginawang flood control kaya nagkabaha-baha, maraming namatay, maraming apektuhan. Pinuwarta imbes na ginawa yung project, ghost project. Apo. Masama yun. Alright. Si dating Governor Chavit Singson kanina po may mga sinasabi na may mga magaganap at may gagawin siyang paghikayat sa mga ibang mga grupo religious at iba pang mga grupo na magkaroon ng grand big time rally. Wala pa lamang petsa at kung saan. Kung kayo ba'y nakaugnayan ni Governor Chavit at kayo ba'y lalahok kung sakaling matuloy po ito? Wala po kong official na invitation sa amin sa ganyang pahayag ni Manong Chavit kung meron man. Pero titingnan natin kung how we can collaborate kung sakali man. Alright. General, ano ang inyong gustong sabihin una sa gobyerno? Pangalawa sa mga tao pong naririyan lamang, nagmamasid, nag-oobserba, ang iba'y nagmamahal sa inyo at ang iba rin naman ay tila walang pakialam? Sa ating mga mamamayan, hindi natin deserve itong nangyayari sa ating bayan. Pagkaganda ng bayan natin, tayo mga Pilipino ay magsisipan, magnaling, pero hindi tayo umuusad. Bagkus, lumulubog tayo dahil sa hindi lamang kababayan, kundi mga pagtataksin, mga pandarambong ng ating mga leaders. So dapat panahon na para ipahayag natin, huwag tayong matahimik. Okay?
panagutin natin yung mga nagnakaw, yung mga lumapastangan sa atin, saka yung mga nagsamantala sa kaban ng bayan. Mhm. Yun dapat ang gawin natin. Kasi nga, kung tatahimik lamang tayo, parang na rin tayong kumampi sa kanila na gusto natin, ginagawa nila sa atin. Parang ganun. Alright. Parang yung kasabihang lagi ko rin nababanggit na kung tayo'y hindi magsasalita, mananatili tayong maralita. Tama po yun. Opo. Alright. General, maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo. Maraming salamat din po, Sir Henry. Alright. Thank you. Si retired General Romeo B. Pokis sa ating eksklusibong panayam na siya po'y inaresto kaninang umaga paglapag niya ng NAIA Terminal 3. Galing po sila sa abroad at nakapagpiyansa sa kasong inciting to sedition na ang ibig sabihin daw po siya ay nangihikayat ng mga pag-aaklas laban sa gobyerno na kanya naman pong pinabubulaanan kung kaya't sila po'y nag-file na ng mga kakulang motion at umaasang may pananalo ang kanila pong kaso. Balansyado! Alas 6:02 na po ng gabi. Ako, si Henry Uri. Balansyado! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang bara